hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Akala ko ako lang ang gutom. Kayo rin pala. Anyway, dahil po sa ika-50 taon ng aming pagkatao, 5 dekada na. Diyos ko. Pero hindi pa halata, ano? Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigay niya ako ng 5 dekada ng aking buhay na hindi ko siya nakalimutan. Inibitahan niya akong mapunta at kumalinga sa kanyang pagpapala. Kaya ako nagpapasalamat sa kanya dahil sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatayo sa ganito karaming tao. Ngayon lang ako nakapagsalita sa ganito karaming tao. Di ba napakarami natin? Amen! Hallelujah! Ito po ang aking topic. Heavenly wisdom versus earthly wisdom. Tayo po inaayahan po kayo magsitayo upang basahin ang salita ng Panginoon. Kung meron po kayo mga Biblia, buksan niyo po sa James chapter 3 verses 13 to 18. Ready na po kayo lahat? Ito po James chapter 3 verses 13 to 18. Yan sabi nito, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusions and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of the righteousness is sown in peace by those who make peace. My brethren in Christ, this is the word of God. Amen. Hallelujah. Let us all sit. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At muli ay pinagkatipon-tipon mo kami upang makinig sa iyong mga salita na siyang magiging gabay namin sa aming paglaki bilang isang tunay na Kristiyano. Na siyang magiging ilaw ng aming mga paa at mga gabay patungo sa iyong kaharian. Kalooban mo po kami ng wisdom, kalooban mo po kami ng knowledge, Panginoon, na siyang magdadala sa amin through our saving faith. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, Panginoon, ihanda mo ang aming sarili, ang aming tenga, ang aming puso, at ang aming isipan upang namnamin namin ang iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na diwa ng pagiging isang Kristiyano. Maraming salamat sa iyo. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ano pong gusto niyo una? Introduction o isa mo ng wento na may weta? Wento na may weta. Okay, wento na may weta. Buti na lang walang English. Yun ang unang may weta. Anyway, merong isang estudyante na malapit na gumraduate. Itong estudyante ito, napagaling niya. Kaya bago siya gumraduate,
lumapit siya sa kanyang teacher, sa kanyang guro. Alam niyo po ba ang guro? Ano naman, alam niyo. Itong estudyante na to, nanghuli siya ng ibon. Siguro naman yung ibon, alam niyo. Yung ibon na lumilipad, ha? Okay, hawak-hawak niyo yung ibon sa kanyang palad. Sabi niya dun sa guro niya, "Teacher, ito bang ibon na nasa kamay ko, buhay o patay?" Ang plano niya, kapag sinabi ng teacher, patay, ang gagawin niya, papatayin niya yung ibon. Ipisakin sa kamay niya. Pag sinabi naman ng, mali pala, baliktad. O, binwenta yun. Pagkapatay, bubuksan niya yung ibon para lumipad. Yun, kumama rin. Pagka sinabi niya buhay, saka niya pipisakin. Para kahit anong sagot ng teacher niya, mali. Gusto niyang magkamali yung teacher niya. So, tinanong niya ulit. Sabi niya, "Teacher, ito bang ibon na nasa kamay ko, patay o buhay?" Sagot. Tinitingnan lang siya ng teacher niya, umiti. Alam niyo kung anong sabi ng teacher niya? Sabi niya, "It depends on you. It's depend on us." Katulad ng estudyante na yun, parang tayo yun. It depends on us kung sino pipiliin natin. Kung Panginoon o kung kamatayan. Amen? O di ba may weta? Katulad ng sinabi kanina doon sa kwento, nasa sa atin ang pagpili. Kasi kung ang paiirali natin, ang mga bagay na nandito sa mundong ito, tuluyan tayong mawawala sa Panginoon. Pero kung tayo ay pipiliin natin siya, naandun ang kabuhayan, naandun ang pagpapala, at naandun ang higit sa lahat, ang eternity, ang eternal life. Ang introduction ko, in the Old Testament, Book of Proverbs, we are encouraged to seek after wisdom. Nababasa niyo ba? Sinasabi sa Proverbs 3:13-18, "Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Length of days in her right hand, in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her." Happy are all who retain her. Ang wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Ano po ba yung wisdom? Ang wisdom is hindi yan knowledge, hindi yan information. Ang wisdom is the application of knowledge. Behavior. Knowledge is karunungan. Wisdom is lifestyle. Wisdom is evidence of what you are and who I am. Tama po ba? Sabi ko, tama. Likewise, in the New Testament, we are exhorted to work with wisdom. Sinabi sa Ephesians 5:15-17, "See then that you walk circumspectly, for as fool but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is." Magpaka-wise tayo. Dahil dito sa mundong ito, sinabi dun sa binasa natin kanina sa James 3:13-15, may dalawang klase ng wisdom. Ano po yun? Heavenly wisdom and earthly wisdom. Ang aking aim, to be able to make us wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Pangalawa, to be able for us to know where we will spend our eternity. Para malaman natin kung saan ba tayo pupunta. Sa eternal life o sa eternal fire. Amen?
In this lesson, we will take a look at what James described two different kinds of wisdom. Yun nga, heavenly wisdom and earthly wisdom. There are three vast contrasts in wisdom. Ang una, ang origin. Saan ba nagmula ang heavenly wisdom at ang earthly wisdom? Earthly wisdom is not from above. Sinabi sa verse 15 yan, napakaliwanag. Earthly wisdom is not from above. It is earthly. Kamunduhan. Worldly. Wisdom that is according to the whole standards. But this wisdom is foolishness to God. Sinabi sa 1 Corinthians 1:20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? Kung ang wisdom nyo is from earth, hindi gusto ng Panginoon yan. Ibig sabihin nun, may sarili kayong mundo. May sarili kayong desisyon para sa sarili nyo. It is sensual. It is fleshy. Yung mga tao na katulad sinabi ko kanina, may sariling desisyon na hindi niya binibigay sa Panginoon ang lahat ng kanyang mga desisyon. Flesh yun. Yung lust of the flesh. Appealing to the senses, the emotion, the passions. Wisdom according to what feels right, but that doesn't make it right. Kilala niyo ba si Robin Hood? Yes. Si Robin Hood, yung magaling sa pana. Di ba, ano ba ginagawa niya? Nagnanakaw siya. Tapos binibigay niya sa mahirap. Yun, akala niya, tama yung ginagawa niya dahil binibigay niya ang mga mahihirap. Yun ang wisdom na akala niya, tama yung ginagawa niya. Kasi sa atin, katulad natin, may mga sinasabi tayo, kung ano yung tama, siya gagawin ko. Di ba? Nararanasan niyo ba yun? Kung ano yung tama sa aking mata, gagawin ko. Pero hindi tama sa mata ng Diyos. Pero ang paniniwala natin, tama yun. Doon pumapasok yan. Pangatlo, it is demonic. Galing yan sa demonyo. Galing sa devil. Yan. Bumalik. Yan. The kind of wisdom possessed by the devil and his angels. And a wisdom that often finds its origin in the influences of Satan. Ang earthly wisdom, ano yan eh? Sa tatlo yan eh. Yung katulad na sinabi ko kanina, earthly, worldly yun. Sensual, flesh. At demonic, devil. Doon pala makikilala ninyo kung anong wisdom meron tayo. Ang heavenly wisdom naman is from above. Galing yan sa kalangitan. It is come from God. Ano ba yung wisdom na galing sa God? Mamaya, tatalakayan natin yan. Sinabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from God above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Kung gusto niyo magkaroon tayo ng wisdom sa Panginoon, magdasal tayo dahil siya ang magbibigay sa atin ng tunay na wisdom. Amen. Na siyang magbibigay kaligtasan sa ating pananampalataya. Unang-una, kung magkakaroon tayo ng takot sa Diyos, diyan na bumumpisa ang wisdom. Fear of the Lord begins wisdom.
wisdom is fearing the Lord. Fearing in the Lord, ano nagagawa niya? Fearing in the Lord, you turns from iniquity. Fearing in the Lord, you hate sin and love righteousness. Fearing in the Lord, you will do His commandments. Diba? It comes by a prayer. Sinabi ko kanina, magdasal tayo at bibigyan tayo ng Panginoon ng tunay na wisdom. Sinabi sa James 1:5-6, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Magdasal lang tayo sa Kanya. Magdasal tayo ng walang doubt. Magdasal tayo ng buong puso. Magdasal tayo ng may submission upang ibigay niya sa atin ang wisdom na ating hinahanap. Pangalawang contrast in their nature. Earthly wisdom, full of bitter and envy. Nadadaanan natin yung tusok ng binasa natin kanina. Full of bitter and envy. Kapag meron tayo niyan, napakahirap magdesisyon dahil ang wisdom na tinataglay natin ay hindi galing sa taas. Marami nga yan mga tao, di ba? Sinasabi na taglay ko ang Panginoon, taglay ko ang karunungan niya. Pero sa kabila ng buhay niya, is taliwas doon sa mga sinasabi niya. Kaya kung sino man ang tao na yan, dapat itigil niya ang pagsasalita ng nasa kanya ang Panginoon. Nasa kanya ang karunungan ng Panginoon. Dahil ang sinasabi niya is completely lie. Completely kabaligtaran. Yung sinabi ko doon sa the measure of his walk is not measure of his talk. The measure of his word is not measure of his works. Nakuha niyo? Gusto niyo yung Tagalog. Tagalog. Napakasimple doon, hindi niyo kaya yung Tagalog dito. Ang kanyang pananalita ay hindi nasusukat sa kanyang paglalakad. Kumbaga, sabi, ako ay ganito, mabuting tao ako, pero tingnan niyo yung buhay niya sa kabilang banda, iba yung ginagawa niya doon sa sinasabi niya. Nakuha niyo na. Salamat Panginoon. Alam ko, hindi matranslate. Anyway, possessing self-seeking in the heart. Self-seeking. Yung self-righteousness. Yun, yung mga sinabi ko rin kanina yan. This wisdom extols as virtues such qualities as power, position, privilege, and prestige. Huwag niyo na sabihin, translating ko pa yan. Napakaliwanag niyan. Ang hirap sa inyo kapag may English tayo kasama nito, pinag-i-English niyo ako. Ngayon, wala tayong kasama nito, gusto mo mag-Tagalog ako. Kaya, it was this kind of wisdom. Ayaw na kumilos. That prompted Satan and his angels to rebel against God. That prompted the disciples to argue over who would be the greatest in the kingdom. Kayo ba naranasan nyo yung tawag doon, magpayabangan? Lagi. Lagi. Hindi lang dito sa ministry na to. Sa labas. Lagi mong itinataas ang sarili mo. Lagi mong
ang tawag doon, kinuha mo yung sarili mong bangko? Hindi, para lang maging maganda yung buhay niya. Heavenly wisdom. Pati ako nawawala bro sa ginawa ko. Heavenly wisdom through nature. It is pure. Above all else, it is true to God's will. Sana nakukuha niyo yung sinasabi ko, yung heavenly wisdom and earthly wisdom. Dinidifferentiate lang natin to para alam nyo kung ano yung pipitasin nyo, kung sa kaliwa ba o sa kanan ba. Sana makuha nyo yung sinasabi. Kasi napakaganda nito. Ito ang magiging daan kung saan nyo i-spend ang eternity ninyo. Amen. Not want to compromise truth for the sake of peace. Then, it is peaceable. Ayan, peaceable. Yung bang kahit na meron tayong, halimbawa, may nakasalubong tayo. O, let's say, nagdadrive tayo. Nagdadrive. Biglang may tumawid. Doon sa pagtawid niya, nagpreno ka, inabig mo yung manibela, pagkabig ng manibela, may kasalubong na isang sasakyan, kamunting mo ng mabangga, bumaba yung driver, pinagmumura ka, ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Ano? Susuntukin ko. Susuntukin mo. yung bang basura, kasi yung galit, yung sama ng loob, yung pangit o galit, mga basura yan eh. O halimbawa, yung driver na kamuntik ng makasagasan, na kamuntik na rin makapagana, nagmumura ng tao. Ang isinukli niya doon sa tao, umiti siya, may kababaan ng loob, tinanggap niya ang lahat ng sinabi. Sa tingin niyo, bakit niya ginawa yun? May wisdom siya na galing sa heaven. Ilalagay ko yung sarili ko dun sa tao na yun. Halimbawa lang. Sasabihin ko, tanungin niyo ako bakit ko ginawa yun. Bakit ko ginawa yun? Kasi, kaya ko ginawa yun, katulad na sinabi ko kanina, basura yun. Yung galit, yung sama ng loob, yung kung ano man lumalabas sa bibig niya, basura yun. Yung pang basura, pupulutin ko pa para kunin? Hindi na. Dahil ang basura, itinatapon niyan. Nire-recycle para maging maayos ulit. Para maging basura. O, di ba? Pagka, ang wisdom, true wisdom, na galing sa Panginoon, is a true wisdom is a true changing life with relationship with God. Amen. A true wisdom is a true reshaping of our life. Maligis yun. Holding true to the truth, it makes every effort to be at peace. Ayan yung mga inahalimbawa ko. Sinabi sa Romans 12:18, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all them. Pangatlo, gentle. That is the kind of one dealings with others. Not harsh, even the right, and dealing with those who differ. Sinabi sa 2 Timothy 2:24-25, and a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth. Yun yung mga tao na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, nabibigyan ng tunay na wisdom. Tunay na lifestyle
ng naaayon sa Panginoon. Willing to yield. Ito rin yung inilimbawa ko kanina, nagbigay siya. Hindi niya sinalubong yung galit ng tao kanina. Not in matters of truth, but in matters of opinion. In matters of liberty, and full of mercy. Tayo ba may full of mercy? Amen. Amen. Dapat. Paano natin pinag-iira ng full of mercy? Saan paraan? Akala ko pag may full of mercy kayo, wala kami sa mga. Ano po? Pagtulong. Bibigay ng awa. Kawan-kawa. Amen. And quick to forgive the offenses of others. Yan. Yung madaling magpatawad. Amen. Sigurado ba madali kang magpatawad? Yes. After 20. Kasi ako, minsan, lumarating din sa akin yung tunay na nasaktan ko. Gusto kong lapirutin. Gusto kong kurutin. Anyway, ito ba, what is the understanding one's growth need of mercy? Producing good fruits. Ayan. Producing good fruits. Yung makaakay tayo upang maihawa natin sa Kanya. Maihawa natin sa Kanya ang wisdom na nagagaling sa Panginoon. Notice sa verse 13 where it says, we are to show by our conduct our true wisdom and understanding. Ipakita natin sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon, na ang true wisdom ay nasa atin. Sa pamamagitan ng ano? Ano binasa natin? Pagbibigay, pagtulong, pagpapatawad. Amen. This wisdom must take beyond being hearer to being a doer. Yung katulad ng pakikinig nyo, huwag lang tayo maging hearer sa salita ng Diyos. Kailangan may paggawa. Katulad ng sinabi dun sa camp, na narinig nyo, for the sake of dun sa mga hindi nakasama sa camp, yung faith na sinabi ko, na faith without work is dead. Diyan pumapasok yan. Ang pagdilig ay may paggawa. Ang pagbili ng loto, para tumama, step ang pumapasok doon. Sorry. Patawa lang yun, para magising kayo. Amen. As sinabi sa James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Understanding the faith without work is dead. Yun, sinabi ko nina. And for us the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Without partiality. Ano ba yung partiality? Amen. Tinatry kay Pastor. Buti na lang natin si Pastor. Buti lang dinatcheck mo nasa kayo siya, ano? Anyway, ang pagtatangi, yung halimbawa, may bisita kayo na yung isa na may sakit sa atay. Yung isa, ano ba may sakit sa atay? Yung maraming ginto, nanimulaw sa ginto. Kaya may sakit sa atay. Di ba? So, yun ang aasikasuhin mo. Kapag may pumasok pang isa na gusto-gusin, sabi, sige, diyan ka na lang ha, kumain ka lang na kumain dyan, dito muna ako. Hindi dapat ganun. Kung ano yung respetong ibinibigay sa iyo ng kapwa mo, dapat ibigay mo rin sa kanila. Parehas. Walang pagtatangi. Without partiality. Amen. Hallelujah. Showing no respect of persons, at you be rather treating all fairly on the same basis. Without hypocrisy, indicating that all the above is not an act or a show. Walang arte.
Walang yung nagkukunwari ka lang, hindi ka dapat hipokrito. Maraming ganyan dito. Dito sa mundo, yung sinabi sa lahat mo saan, nagre-react agad kayo. Dito sa mundo ito, ayun naman. Oo nga, nakuhuli tuloy. Ito ba? But that it comes from heart, desiring to please God, not man. Pangatlong contrast, in their fruits, earthly wisdom causes confusion. Causes confusion. Yung mga nagtatalo-talo, lalo na sa politika, doon sa mga congressman, di ba? Nagtatalo namin sila sa batas. Marami doon. Marami buhaya doon. And every evil thing, yeah, makes you wonder what kind of wisdom is often manifested in some congregational meetings. Heavenly wisdom produces peace instead of confusion. Tayo ba merong ganyan dito? Produce peace. Amen. Bears the fruit of righteousness instead of every evil thing. Challenge! Nakilag sila ka. Parang kasama kayo sa camp. Sa kami nila challenge, palakpakan. O challenge. Tingnan niyo yung challenge ko. Tingnan niyo. Tingnan niyo, ha? Tingnan niyo. Where will you spend your eternity? Alam niyo na kung saan? Sana, pag dumating yung araw na yan, magkita-kita tayo ron. Sino ang tatawag? Amen? Parang uwi na rin yun, ha? Our conclusion, see then that you walk circumspectly, not as fool but as wise, redeeming the time because the days are evil, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Maraming salamat po. At sana po ay malaman natin kung ano yung tunay na wisdom. Amen. Hallelujah.